Sabay-sabay natin basahin. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and household of God, and are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom also builded together for an habitation of God through the Spirit. In Matthew 16 verse 18, basahin natin. In Matthew 16:18, this is a familiar verse to you. It's about the church. Matthew 16 verse 18. And the Bible says, ready begin, nakita natin Matthew 16 verse 18. Nakintayin natin makantay. And I say unto thee, thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ano, my church, no? Sinasabi ni Peter, no? Sino si Peter? And this is the personal pronoun, my church. This is the church of God. Amen, my church. No? Alright, salamat po. Tayo manalangin muna. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagbabasa ng mga talata, Panginoon. Banal na Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan, and help us, O God, to expound Thy word, that we apply this unto our lives, unto wisdom, O Lord. And forgive our sins, cleanse our heart this morning, and be ready to partake the word. Fill our heart with wisdom and the word of God this morning. Use the servant. I'm nothing, O God. Without your power, without your guidance, I'm good for nothing this morning. And Holy Spirit, speak to us in a very personal way. Speak to us in a very special way through your words, O God. And Holy Spirit, and whatever accomplished this morning, I bring back all the glory to Thy name, O God. And may your name, Jesus Christ, may be lifted up today in our congregation, O God. Forgive our sins and cleanse our heart this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Okay, may be seated. And ang sabi ng Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Amen. The church. Ang title namin sa natin ngayon, my church, my family, my disciple. Amen. My church. May simbahan tayo, may pamilya ka, at kailangan mo i-disciple. Amen. We need to disciple our own family. Amen. My disciple. Ye are my witnesses, Acts chapter 1 verse 8. Ye are my witnesses beginning Jerusalem, Judea, Samaria, to the uttermost part of the earth. Amen. Ye are my witnesses. Jerusalem is our family. And that is our first disciple. Ano? My disciple is my family. Amen. Sinabi rin niya ng salita ng Diyos, love your neighbor as yourself, as thyself. And your neighbor is your family. Amen. No. Your neighbor is your family. Ano yung neighbor? Your neighbor is the nearest people around you that is your neighbor. Maybe your neighbor is your wife. You need to disciple your wife. Maybe your children is your neighbor. You need to disciple. Your friends that close to you, that is your neighbor. Your mga kasama mo sa business, kasama mo, nakasalama mo araw-araw, that is your neighbor and that is your disciple. Amen. Yan po, ang konsepto ng simbahan. Amen? My family, my church, my family, and disciple. Kaya nga, may simbahan para sa iyong pamilya at doon mo siya i-disciple sa simbahan. Para ano? Para lumago. Amen. Church, I will build my church in Matthew 16 verse 18. Now, the church, ang church ay mga tao.
mga mananampalataya na nagtitipon is an assembly, gather in one doctrine. No? Worship the Lord in spirit and in truth, and fulfill the Great Commission. Amen. Yan ang po ang church. Amen. And kunting review lang po sa ating church. We believe that the church was originated in Christ. Amen. Nagsimula yan sa ating Panginoon sa Kristo, sa ating binasa sa ngayon, Matthew 16 verse 18, Thou art Peter, upon this rock I will build my church. Amen. The word my means, sa English yan ay possessive pronoun. Amen. My church. We believe that this church that we belong today is the church of Jesus Christ. Amen. Because He was origin of the church. Amen. The church of Himself. Amen. And Christ is the origin of the church. Without Christ, there is no church. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang simbahan, we can trace back to Jesus Christ. Amen. We can trace back the church of Jesus Christ to Christ and to Jerusalem. Yan po ang simbahan. Amen. Mayroong pinanggalingan ang simbahan. Amen. Mayroong mga simbahan na saan kayo galing? Wala kaming pinanggalingan. Amen. Mahirap yun, no? Isang pamilya. Saan ka galing pamilya? Wala akong pinanggalingang pamilya. Aba, sabi ko, galing ka sa kawayan. Amen. Oo. Ganon. May pinanggalingan ang simbahan. Maging ang Katoliko, may pinanggalingan yan. I-trace back mo yan ang Katoliko. Babalik yan sa Roma. Jesus Christ never started a church in Rome. Amen. He started a church in Jerusalem. Amen. In Jerusalem, to Europe, to England, to America, to Philippines, and Philippines, to Manila, to Imos, San Pedro, Manila, Imos, and to the uttermost part of the world. If we trace back to Jesus Christ in Jerusalem. Amen? May pinanggalingan, kapatid. No? If we trace back our church, trace back to Jerusalem. Not in Rome, not in Europe, not in the Old Testament Jews, not by John the Baptist. Amen. Not in the day of Pentecost. Amen. Marami ngayon, they believe that the church started in the day of Pentecost. Kaya mayroong Pentecostal church. No. Before the day of Pentecost, that the church, Baptist church, was already exist. Amen. Exist. May simbahan na bago pa ang Pentecost, mayroon ng Baptist. Amen. Kaya bago pa ang Pentecostal church, mayroon ng Baptist church. Amen. And the church of Jesus Christ, He began during His earthly ministry. In Ephesians chapter 2 verse 20, na ating binasa. Ephesians chapter 2 verse 20, makita natin ang simbahan. The church is a household of God. Itahanan ng Panginoon. Balik muna tayo doon sa Ephesians para maging malinaw sa atin ang salita ng Diyos. Ephesians chapter 2 beginning 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners and fellow citizens with the saints, and of the household of God. We are citizens of heaven, fellow citizen with the saints. We are the saints of God. Amen. And of the household of God. The household of God is the church, is the house of God. Amen. Household of God. In verse 21,
in verse 20, and are built upon the foundation, and the founder of the church of Jesus Christ, no other than Jesus Christ, the founder. In 1 Corinthians 3:11, no other foundation can lay that is laid, which is Jesus Christ, the founder. The foundation of the church is Jesus Christ. Amen. Kaya makita mo yung tunay na simbahan, the founder is Jesus Christ. Amen. The Baptist Church, the founder is Jesus Christ. He is the head of the church. Amen. Ang lagi natin sinasabi yan. Amen. The founder of INC, si Manalo. The founder of JW, sino yan? Si Russell. Seventh-day Adventist, Ellen White. Dating daan, DDD. Ano pala? ADD, ang dating daan. Ang acronym yan, AD. Ang INC, Inc. Alam niyo na yan. May mga founder, human founder. But the Baptist, we have no human founder. We have divine founder. This is the Lord Jesus Christ. He's the founder of the church. 1 Corinthians 3:11. And He is the head of the church. Kaya wala tayong mga head. No. Si Kristo ang head. And we are the body of Christ. Amen. Kaya yun. Ang sabi ng Ephesians 2:20, built upon the foundation of the apostles and prophets. Sino yung mga prophets? No? Ang simbahan ay tinayo, ang materialis ay walang iba kundi ang mga tao. The first church which the Lord Jesus Christ built upon the foundation of apostles, mga apostles. No? Ang member, Jesus Christ Himself, being the chief corner of the stone. Amen? Sino pong apostles? They were Baptist. Amen. Apostles, because they were baptized by John the Baptist. So the first members of the Church of Jesus Christ, which is the Baptist Church, were apostles. And they were all Baptist. Amen. Kaya ang simbahan ng Panginoong Kristo ay Baptist Church. Amen. Because all of them were baptized by John the Baptist. Therefore, they are not Catholic, Seventh-day Adventists, or any Mormons. They were Baptist. Amen. Kung saan ang bautismo mo, ganun ka. Nautisman ka ng Katoliko, Katoliko ka. Na Iglesia ni Cristo ka, Iglesia ni Cristo ka. Nabautisman ka ng Baptist, di Baptist ka. Jesus Christ was baptized by John the Baptist. Jesus Christ was a Baptist. And He built His church, Baptist Church. Amen. Jesus Christ was the first pastor ng simbahan. Christ Himself being the chief corner of the stone. Kaya maliwanag, the church was originated by Christ Himself. Siya ang origin. Jesus Christ began it. He started it. In Ephesians 2:20. In Matthew 16 verse 18. Siya po ang origin ng simbahan ng Baptist Church. Amen. Jesus Christ began it. In Matthew 16:18, Jesus Christ built it. Amen. In Acts 20:28, Jesus Christ bought it. He bought with a price. He purchased with His own blood. That's why He loved His church. Amen. He purchased with His own blood. Amen. Acts 20 verse 8. And this church, it belongs to Jesus Christ. Matthew 16 verse 18. I will build my church. Amen. Makita natin? No? The church of Christ, He began. He built. He bought. And it belongs to Him. Amen. Kaya He owns the church. Kanya ito. He was originated the church.
And He organized the church. Kaya nga tayo inorganize. Na ang organize, may organization, may pastor. There are only two kinds of people in the church. The pastor and members. Amen. Nasabi natin yan, the pastor and deacon. Deacon means servant. Amen. We are all servant of God. Ladies and gentlemen, men and women in the church must be a deacon. Because we are servant of God. Amen. And He organized the church. And there is only one leader, and the next is follower. Amen. The leader is the pastor, and the members must follower. Like Apostle Paul said, follow me as I follow Christ. Amen. Pinagkatiwala ng Diyos ang simbahan. Amen. Sa bawat miyembro. Amen. Ng CBBC Amos. Amen. Kaya mahalaga ang simbahan. My church, my family, and my disciple. We need to disciple our family. Amen. God established institution, the family, the church, and the government. Amen. And God established the first family in the garden, and God solemnized the marriage ceremony in the garden. The couple is the Adam and Eve. Amen. That's the first family God instituted, and He solemnized marriage in the garden of Eden. Kaya nga uso ang wedding. Ano yung wedding? Garden wedding. Saan ang konsepto? Uso ngayon ang mga garden wedding ng mga ikakasal. Amen? Kasi ang original niya ng garden wedding is no other than Jesus Christ Himself, the God. Amen? Initiate to solemnize marriage. Marriage is sacred. Amen? Sagrado po. No? And God commissioned the couple, Adam and Eve. Ang sabi niya sa Genesis, go ye and multiply and replenish the earth. Kaya nga dumami ang tao. Kaya ang tao ngayon, nating nakikita, composed of family. Sa simbahan, composed of family. So bawat tao may pamilya. Amen. May pinanggalingan. And the family is composed of husband and wife and children. In Ephesians chapter 2. In Ephesians chapter 5 verse 23. Kaya nga nagtayo ang Panginoon ng simbahan para ano? What is the purpose ng simbahan? For the family. My church, my family, and my disciple, na kung saan may simbahan para doon natin dalhin ang ating pamilya. I-disciple natin ang ating pamilya. Kung mayroon mang first disciple, bago man kayo mag-disciple ng iba, see to it, disciple your own family. Nakakalungkot naman ng pamilya mo, ang ikaw ay patungo sa langit, na marami kang nasira na gospel, sila ay papunta rin ng langit, pero mayroon kang pamilya na maiwan papunta sa impyerno. Amen? Ang ating doktrina kaninang maga Sunday School is about hell. Amen? The doctrine of hell. Kaya attend Sunday School. Amen? Because we study in Sunday School. Sunday School is very important because we study doctrine. Kanina, the doctrine of hell. Hell is real. Amen? If we don't disciple our family, mga kapatid, our family, our children will go to hell one day. Amen? Kaya mga kapatid, no, kailangan ang isang pamilya ay ang simbahan. Nagtayo ang Diyos ng pamilya. First, family in the garden. And ngayon, maraming pamilya na. Ang pamilya, naglagay ang Diyos ng simbahan for the family. Kung saan natin doon i-disciple ang ating pamilya sa simbahan, mga kapatid. Kasi ang pamilya na walang simbahan ay ang pamilyang yan, tagilid ang pamilya na walang simbahan.
Amen. Iwan ko kung naniwala kayo dyan. Ayun nga, sa simbahan na ang pamilya ay tumatagilid pa, ay lalo na yung walang simbahan, sobrang tagilid na. Amen. Kaya ang pamilya na walang simbahan is a disgrace. Oo. Malapit sa disgrasya. Amen. Ayun sa simbahan na disgrasya pa, ay lalo na wala sa simbahan. Amen. Kaya mga kapatid, mahalaga ang simbahan. Kapatid, bigyan natin ng halaga ang simbahan. Hindi basta-basta yung tinayo ng Diyos. Hindi basta-basta nagdanak ang dugo ni Kristo. He purchased with His own blood through His church, because church is important to every family. My family and my disciple. We need to disciple our own family. Saan natin i-disciple yan? We cannot disciple with our own self. We can disciple this, our family, in the church. Amen. Kaya mahalaga ang simbahan. Amen. My church, my family, and my disciple. Bakit? Number one, makita natin. We are studying 3 things this morning. So, why church is very important. Number one, church is the selected place to build your family. Ang simbahan, ito ang pinili ng Diyos na kanyang itinayo na institution kung saan doon mo i-build ang iyong pamilya. Praise God, we have a building project today. Amen. That is building project. We are not building a church. The church build our family. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi, ay, walang mangyari sa simbahan pag wala ako dyan. No, we are not building a church because this church is a Christ church. Christ will be the one to build this church. And we are the materials. Maybe you are a materials of His church. Amen. Tayo ang isang materialis ng Diyos para i-build ang simbahan. Amen. Kaya nga, ang simbahan is the selected place to build your family. Maliwanag po yan sa Psalm chapter 127, verse 1. Oo. 127, verse 1. Napakahalaga ng simbahan sa bawat pamilya. Aralin ninyo ang Psalm 127 verse 1 and 2 and 3, kasama yan. Except the Lord build the house. Amen. Maliban ang Diyos ang magtrabaho sa iyong pamilya, magtayo ng iyong pamilya, they labor in vain. Ang ibig sabihin ng verse 1, kung wala ang Panginoon sa iyong pamilya, kung wala ang simbahan sa iyong pamilya, they labor in vain. Ang lahat ng iyong pinunda sa iyong pamilya ay sayang. Lahat ng itinayo mo, lahat ng ininvest mo, lahat ng binili mo, kapatid, lahat yan ay mauwi sa sayang. Walang kabuluhan, sabi ng Bible. In vain. Labor in vain. Ang iyong pagsisikap, ang iyong pagpapagod, ang iyong pagpapagal, yan ang labor, ay sayang. Isipin mo, kapatid. Pag inalis mo ang Diyos sa iyong pamilya, lahat yan, kapatid, na iyong pinaghirapan for how many years, mauwi yan sa wala, kapatid. Oo. Mayroon na kami dyan sa tapat ng court natin. May bahay dyan. Ang may-ari dyan, kapitan sa barko. Oo. Nasira ang kanyang pamilya. Bakit? Walang simbahan. Pagdating ni kapitan, ang bahay nakalak na.
Hinanap ang asawa, wala na. Nagsama, sumama sa engineer. Kasi si engineer ay laging nandyan. Si husband nandoon sa abroad. Pagdating ni asawang lalaki, maraming pera, maraming dolyar, pero ang bahay nakakandado. Wala na si Mrs. Kaya nga yan ang tama. Sayang ang pera. Ay ang pamilya mo wala. Maganda ang gate ng bahay, pero sa loob wala. Hindi maganda ang pagsasama. Bakit? Wala ang Diyos sa pamilyang yan. Kahit anong ganda ng tahanan, 3-story building, 5-story building, ang naitayo mo, kung wala ang Diyos dyan, kapatid, they labor in vain. Lahat yan, sayang. Oo. Di bali na lang, kahit kubo, ang aming tahanan, sa langit, ang aming ano ba yan? Nakaiba na. Alam mo ba nung kami nagsimula rito, ang paborito naming kanta ganon. Kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupa may kasiyahan. Alam mo ba pag may Diyos, ang pamilya may Diyos, kahit kubo lang. Kahit tulo-tulo pa yan, amen. Marami na kaming natira na bahay, kapatid, na kupo. Lahat ng bahay may tulo. Oo. Pag umulan, lahat ng baso, lahat ng tasa, lahat ilalagay mo doon. Oo. Kulang pa ang mga gamit sa kakasahod. Kasi puro may tulo, amen. Pero masaya. Bakit? Nasa Panginoon ka. Amen. Yan po, mga kapatid. No, sabi rito, verse 3, keep the city, the watchman walketh in vain. Ayan, sa city naman ito. Amen. Ang bayan. No. Na walang Diyos, walang saysay ang watchman. Ano yun? Tagabantay, tagamahala. Kung walang pakilala sa Diyos. Amen. Salamat ang City o Imos, kapatid. No? Ay mayroon laging Biblia. Amen. Every Monday, hindi akyat ang plug na walang magbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi rito, verse 2. Verse 2, it is vain for you to rise up early. No. Nagsisikap ka magtrabaho. Yan ang verse na yan. You rise up early. No. Gigising ka sa umaga. Magsimula sa trabaho. Oo. Nakipag-agawan ka sa sasakyan. Kahit sumabit ka para hindi ka malate sa trabaho. Para on time ka, you rise up early and to sit up late. Amen. Uuwi ka, late na. Umalis ka, tulog ang mga anak mo. Pag uwi mo, tulog pa rin ang mga anak mo kasi nag-overtime ka and you eat bread of sorrow. Amen. Oo, hindi ka na makakain ng maayos dahil ikaw nagsisikap, kulang ka sa tulog. Amen. He giveth His beloved sleep. Amen. Nag-overtime ka, nagpapagal ka, nagsisikap ka sa trabaho. Oo. Lagi kang busy, kapatid, sa trabaho. Oo, yan. At puro na ng trabaho ang ginagawa mo at wala kang panahon sa simbahan. Wala kang panahon sa Diyos. Iyan po ang sabi ng Biblia, sayang ang iyong pagpapagal. They labor in vain that build it. Sayang po ang ating mga investment. Kasi ang ating mga anak nasira
na pariwara ang ating buhay. Kaya nga sabi sa verse 3, Lo, the children are heritage of the Lord. Heritage of the Lord. Ano yung issue ng heritage? Heritage means the gift of the Lord. Our children are the gift of the Lord. Lo. O, siguro Chinese family ito. Yung Mr. Family. Lo. O, pamilyang Lo. Ang iyong mga anak. Mga insik siguro sinasabihan. Ay ang ibig sabihin ng Lo, attention. Behold. Yan ang ibig sabihin niya. Attention. Ang mga anak ninyo natin ay regalo ng Diyos. The word heritage means the gift of God. No? The fruit of the womb is His reward. Reward ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, pag na-reward, matutuwa ka. Dapat matutuwa ka sa iyong mga anak. Kung ang iyong mga anak, i-build mo sa simbahan, magkaroon ka ng kasiyahan. Pag wala ang simbahan para sa iyong mga anak, kapatid, hindi ka maging masaya. Ikaw ay iiyak habang buhay. O, mag-iiyak ka sa anak mo. See to it, your children are heritage of the Lord. Gift of the Lord. Ang sabi ng James 1:17, every good gift is from above. Ang gift natin, ang ating mga anak ay gift natin yan galing sa Diyos. Kaya kung ang gift na yan, nawa hindi masayang. Kung ang ating mga anak dalhin natin sa simbahan para hindi masayang, ibig sabihin ng heritage, maging blessing sila. Hindi naging burden sa iyong pamilya balang araw, kapatid. Kaya nga mahalaga ang simbahan. Kasi kung walang simbahan, kahit paaralin mo yan sa sikat na university, pag walang simbahan yan, kapatid. Mayroon dito, umaattend dati, nandun pa tayo sa Rismon. May umaattend dito, sa ating simbahan. Ngayon, ang pamilya niya, nakapokus na sa trabaho. Nakapokus na sa pamilya. At ang anak niya ay nag-aaral sa sikat na eskwelahan. Ang mga sikat ngayon ay mga, ano yan? Inyo. Ano yung inyo? Normal University? Ano ba yan? Tama ba? PINYO, ano? Yung LU, LaSalle University. Di ba, LU? LaSalle University. Pag kahit dyan mo yan i-enroll sa LaSalle University. Pag wala yan sa simbahan. Ba, nakita ko sa Facebook, si kapatid, nakita ko, may nakalagay na, Happy Mansari. Sabi ko, honor itong bata. President ng Student Council. Matalino eh. Nakita ko na ako'y nalungkot. Happy Mansari na ang nakalagay. Kasama niya na ang kanyang boyfriend doon sa, anong tawag yan? Sa kanyang profile pic. Naku po. Sabi ko, LaSalle University. Sabi ko, pag wala ito sa simbahan, kasi busy sila, hindi sila nakapokus ngayon sa simbahan. Napokus sila sa business. Sabi ko, hindi ito makatapos ang batang ito, nakakalungkot. Yung LU na LaSalle University, maging LU ulit yan. Iba na. Lampinian University. LU, hindi na LaSalle University. Lampinian University, kasi ang diploma niyan isang araw. Lampin, magsasampay ng Lampin. Ang una niyang trabaho na pasukan, magsasampay ng Lampin.
Amen. Kaya hindi sila heritage, kapatid. O hindi sila magandang halimbawa, kapatid. Oo. Kaya lagi nating sinasabi, pag mayroong nag-aaral pa, huwag mo na mag-boyfriend and girlfriend. Kung may boyfriend ka ngayon, i-break mo muna. O may girlfriend ka, wala, mag-aaral ka muna. May gatas pa yung labi mo. Mag-aral ka muna ng mabuti. Kasi, pag hindi ka nag-aaral ng mabuti, wala tayong pambili ng bote, ng baby. Kaya mga kapatid, hindi makatapos sa pag-aaral. Kaya lagi nating pinipreach. Ganyan, kapatid. We are not preaching to hurt you, but to help you, not to offend you, but to encourage you to study more, to focus on your study. At mag-focus ka sa simbahan. Because the church is selected place to build our family. Amen. Yeah. Kaya nga sa mga parent, saan mo i-build ang iyong pamilya? Sa online, ano na yan? Naku. Ilang ngayon, mga online ng mga pag-aaral. Amen. Hindi mo alam talaga kung nag-aaral yan. Kung nag-magic lang sila. Amen. Build our family in the church. Ang sabi ni Solomon, Proverbs 22:6, train up a child, Proverbs 22:6. Proverbs 22:6. Build your family in the church. Train up a child the way he should go. The way he should go. When he is old, he will not depart from it. Yan ay law ng Diyos. Train up a child in the way he should go. Turuan mo kung saan yan pupunta. Amen. The way he should go. I-train mo siya, go to church every Sunday. I-train mo siya kung saan siya pupunta at masanay siya hanggang siya tumanda. Ay doon siya palagi. He should go. Where? To the church. Train up a child. Amen. Child is from 1 to 6 years old child. Amen. 7 above, boy na yan. Ay sabi ng Biblia, train up a child. He never mentioned train up a boy. Naku. Or girl. Train up a child. 0, 6 years old. Child yan. Pag dinala mo yan sa simbahan, boy na, mahirapan ka na rin. Mahirap na. Dinala mo yan sa simbahan, girl na, naku, may iba na yan. Amen. Mahirap. Kaya nga the word train. Pag sinabing train, up, enclose, hedge, ibig sabihin ng train, hedge, enclose, fence, may boundary, may limit, discipline ang ating mga anak. Yan po, yung word na train means to shut in. To shut in. Parang ang nagagarden, nilagyan mo ng fence. Yan po ang idea ng train. Pag mayroon kang isang pananim, lagyan mo yan ng fence. At ang plants na iyong itatanim, dyan lang sa loob niyan. Hindi siya lalabas. Kasi pag nilabas mo yan sa fence, aabangan ng kambing yan. Pagbalik mo, wala na ang anak mo. Yan po ang hedge, train, hedge, enclose.
Yan mga kapatid. May boundary. Amen. I-train mo ang anak mo. We should go. Saan mo yan sanayin? Sa simbahan. Huwag mong sanayin sa mall. Araw-araw mo dali mo sa mall. Ano ang ituturo mo sa mall? Nakikita niya ang mga material na mga bagay. You train your children in materialistic way of life. Oo, nakita niya ang mga magagandang laruan, mga kung ano dyan, kapatid. Mga cellphone. Naku po. I-train natin doon. We teach our children to be materialistic. Train our children to sing to the Lord. Train our children to go to church. Train our children to pray. Amen. Yan. To listen to God's word. Yan. Learn to respect others. That's the way we train a child. Train up a child. Up. Para ano? Lumago. Amen. A child. Like Timothy in 2 Timothy 3:15. 1 Timothy. Bakit si Timothy ginamit ng Diyos? Pinagpala ng Diyos dahil may tao na nagdala. Si Lois, ang kanyang mother. Si Eunice, ang kanyang grandmother. Oh. 2 Timothy 3:15. Saan nagsimula si Timothy? From the child. Si Solomon, bakit siya naging wise na tao? Para train up a child. Tinrain ni David from a child. Ganon din si Timothy. Ni-train ng kanyang magulang, ng kanyang lula. Ng kanyang lula. Bakit? Kasi ang tatay ni Timothy, unsaved. Kawag nating dahilan, unsaved yung tatay niyan. No? Ay save ang lula, save ang nanay, tinitrain ng nanay ng lula sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, and that from a child thou hast known the Holy Scripture. Imagine, si Timothy, napaka-memorize ng mga verses from the child. Amen. And make able to make wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. From the child. Dinalan ng kanyang lola, ng kanyang nanay sa church. Kaya nga, kabisado niya ang salita ng Diyos. Amen. From the child. Ay kailan mo dinala ang anak mo? Malaki na. Boy na, gentleman na, may asawa na, may anak na, marami ng anak. Kaya nahirapan tayo, kapatid. Kaya ang sabi ng pastor, magtiyagaan na lang natin yan, kapatid. Ipag-pray na lang natin yan, kapatid. Walang imposible sa Panginoon. Yan na lang sinasabi ng pastor. Pero ang totoo, marami ng anak tsaka dinala mo. Amen. Tapos sabihin natin matigas ang ulo nito, walang pagbabago. Ay wala nang, mahirapan na tayo. Kasi ang sabi ng Biblia, from the child thou hast known the Holy Scripture. From the child, doon natin sanayin, i-build natin sila ng salita ng Diyos. Thou hast known the Holy Scripture. Ipakabisado sa kanila ang salita ng Diyos. Amen. Ay dinala natin sa church, tagilid na. Adik na sa email. Lalong na sa alak. Lulong na sa alak. Sa sugal, sa drugs. Ay adik na. Di na natin simbahan. Nahirapan tayo. Kaya mga kapatid, mapalad ang mga may anak na may mga baby ngayon. Dito nyo na. Oo. Simulan from a child. Amen. Kasi delikado pag wala silang simbahan. Ecclesiastes 10 verse 8.
Tingnan ninyo ang mangyari sa anak. Ecclesiastes chapter 10 verse 8. Alam mo, pag nag-jail ministry kayo, mga kapatid, iiyak kayo. Maraming mga young people dyan, 19 years old, nasa kulungan na. Bakit walang simbahan? He that diggeth the pit shall fall into it. Whoso breaketh the heads, yung kaninang heads, Proverbs 22:6, train. Church is a training ground for our children. Ay, kung walang simbahan ka, kapatid, ang pamilya na walang simbahan, ano mangyari? A serpent shall bite them. Serpent shall bite him. Sino serpent? Si Satanas. Kaya ang inaabangan ni Satanas, yung mga anak natin na hindi na nag-church. Yan po. Baka may anak ka, nandito ka sa church, pero ang anak mo wala sa simbahan ngayon, the serpent shall bite him. Delikado. Isang araw, iiyak ka, kapatid. Wala sa simbahan eh. Kaya pag-pray ninyo ng gusto, Lord, kausapin mo ang aking anak, makasimba. Kasi inaabangan na siya ni Satanas. Amen. Iwan ko lang. 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because the devil, as a roaring lion, seeking whom he may devour. He wants pag wala silang simbahan. The serpent, Satan. Amen. Alam mo naman ang serpent, pag kumagat, dead on arrival na. Amen. Yan si serpent. Hindi ka nabuhayin. Amen. Kaya nahirapan tayo magdala na sa ating mga anak na pinaglaruan na ng diablo. Amen. Kaya matid, yan ang kalagaan ng simbahan. The church is selected place to build my family. Amen. Yung number 2. Parang di natin mamiss ang number 2. The church is a selected place to bless your family. Pag sa simbahan ka, siyempre, pagpalayan ng iyong pamilya. Amen. Ang sabi ni Joshua, 24:15, as for me and my house, choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. That's the great decision of Joshua to his family. Sabi niya, iwan ko sa inyo, basta kami, pamilya, sama-sama maglilingkod sa Diyos. But as for me and my house, we will serve the Lord. That's a major decision of Joshua and his family to serve the Lord. Why? Because he wants his family to bless by the Lord. Amen. Bakit tayo nagpupuyat, nagpapagal, nagtatrabaho? To bless your family. Para masaya ang iyong pamilya. Para pagpalain ang iyong pamilya. Paano kung sira ang iyong pamilya? Dinali ni serpent. Broken family. Amen. Kaya mga kapatid, to bless the Lord. Amen. Nagdesisyon si Joshua na sila pamilya maglilingkod sa Panginoon. Amen. To bless the Lord. Amen. Kami pamilya, marami sabi, ayan sila, maghihirap yan. Yung pamilyang yan, maghihirap yan. Sino nagsabi sa iyo maghihirap? Sabi ng Biblia, to bless my family. Nasa church kami. Oo. Amen? Nagdesisyon si Joshua. Alam mo ba ang blessing, kapatid? Kasi ang basihan kasi ng blessing natin, pera. Hindi po pera ang blessing. Maraming may pera, maganda ang bahay, maganda ang gate, maganda ang sakyan. Pero hindi blessing. Amen? Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Ang itong tunay na blessing. Blessed be the God the Father who blessed us all spiritual blessing.
Blessed be the God. Yan ang sukatan ng blessing sa ngayon, kapatid. Huwag kayong mainggit sa ating kamag-anak na sila ay pinagyaman ng Diyos. Ang tunay na kayamanan, blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing. Ang blessing ng Diyos ay hindi material, financial. Ang pinaka-blessing ng Diyos sa buhay bilang anak ng Diyos, all spiritual blessing in heavenly places. Yan po ang mga blessing na galing sa Diyos. Kung ang blessing, mga kapatid, ay nakakasira ng ating pamilya, hindi po yan blessing na galing sa heavenly places. Ang blessing na yan, maybe kung saan-saan yan. Siyempre, kung hindi sa Diyos, kay Satanas yan. Amen. Aba si Satanas, pagpalain ka rin. Pagyamanin ka rin. Ibibigay ko ang lahat ng ito pag ikaw ay magsamba sa akin. Huwag ka magsimba ngayon. Mag-overtime ka. Pagyamanin kita. Yumaman ka nga. Yan ang sabi ng Diablo. Di ba? Ephesians 1:3, with all spiritual blessings, may S, in heavenly places. Amen. Kaya ang blessing natin talaga ay galing sa langit. Amen. Ang blessing, kapatid, is package. All. Na word, nakita niyo yung all na yan. All spiritual blessing. Package yan, kapatid. Material, financial, emotional will follow if you have spiritual blessings. Ang spiritual blessing, saan mo matagpuan? Sa simbahan. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Diyos, unahin mo ang kingdom ng Diyos, unahin mo ang spiritual blessing, and material, financial, emotional will follow. All these things shall be added unto you. Ay, added na lamang yan, ang material, financial, ano man yan, idadagdag na lang Diyos sa iyong pamilya. Kaya kapatid, ang blessing sa pamilya, kapatid, na mayroon kayong simbahan, sama-sama kayo, sumasamba sa Diyos. Every Sunday, sama-sama ang isang pamilya na sa simbahan. Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, Amen, let us go into the house of the Lord. Amen. Let us go into the house of the Lord. Yan ang masayang pamilya. Glad. Oo. Na sila ay sama-sama sa simbahan. Yan ang blessing, kapatid. Hindi yung maraming pera. Amen. Because the church is selected place to bless your family. Proverbs 3:33. Proverbs 3:33. God bless your home if you are in the house of God. The curse of the Lord is in the house of the wicked. Ay, kung wala kang simbahan, wala ka sa church, you are wicked. Amen. Pastor, kahit wala akong simbahan, hindi naman ako nakalimot sa Diyos. Nakalimot ka sa Diyos. Ang sabi ng Psalm 9:17, the wicked turn to hell that forget God. You forget God. Amen. Ang sabi ng Biblia, you are considered wicked if you forget God. Amen. If you forget God, curse will come into your house. The curse of the Lord is in the house of the wicked. Papasok ang mga sumpa sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Kung wala kayo sa Panginoon, kaya very dangerous thing sa isang pamilya na walang simbahan. Pag nasa simbahan ka, sabi ng Biblia, He promised, He blessed the habitation of the just. Gawin mo ang tama. Tama ba na ikaw pumunta sa simbahan? Command ng Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Pagpalain ng Diyos ang ating pamilya. Sabi ng Biblia, He blessed the habitation. Anong habitation? Family, your household of the just. Amen.
Ibe-bless ka ng Diyos. Oo. Una, spiritual. Sunod na lamang ang material. Psalm 112, verse 3. Psalm 112, verse 3. Hindi mo na ako pupunta sa simbahan kasi mayroon akong transaction ngayon. Ay, nandito ang transaction mo. Verse 3. Wealth and riches shall be in the house, and his righteousness endureth forever. Wealth and riches. Sipin mo yan. Nandito ang riches. The number one, wealth and riches is the word of God, the word of wisdom in Proverbs 2 verse 4. Proverbs 2 verse 4. Sige, ano muna. Wealth and riches. If thou seekest her as silver, and searchest her for hid treasure. Oh. Pag naghanap ka ng wisdom, katulad ka naghanap ng silver and gold. Oh. Kaya nandito ka sa simbahan, you are searching the silver, you are searching gold and silver, you are searching the wisdom of God. If you have wisdom, riches will follow. When the Lord, when Solomon asked wisdom from God, amen? Sabi ng Panginoon, mamili ka, wisdom, wealth, and long life. Anong pinili ni Solomon? He chose wisdom. When he chose wisdom, wealth follow, and health follow. Amen? Bibigyan ka ng long life. Amen? Yan po. If you are in the church every Sunday, you are searching the wisdom of God as hid treasure. Amen? Tuturuan ka ng Diyos how to be blessed by God. Una, spiritual, material, and financial. Well, follow, you must be in the house of God. Bakit? Deuteronomy 8:18, nandito, mapakinggan mo ang wisdom, and He will give you power, abilities, talent, how to get wealth. Amen. Kita natin. Sabi ng verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God. Huwag mong kalimutan ang Diyos every Sunday, na siya ang nagbibigay ng power. Anong power? Capacity, ability, wisdom to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto the fathers at it is day. Amen? Yan. Siyang nabibigay sa atin ng power and wisdom to get wealth and riches. Kaya wise si Solomon, he has wisdom and wealth follow. No wonder Solomon was the wealthiest man during his time. Because of the wisdom of God, it is power to get wealth. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Bakit may simbahan? To bless your family. To build your family. And number 3, ay last na pala, sige, bilisan ko na lang. Number 3. In Psalm 27 verse 4. Psalm 27 verse 4. One thing I desired of the Lord, I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sabi ni David, mas gustuhin ko na ako hanapin ang Diyos at manatili ako sa house of the Lord, the church of God, all the days of my life. Bakit? Gusto ko, lagi ako sa simbahan. Number 3, the purpose, the selected place of God to behold the beauty of the Lord. Yan. Not only to build your family, to bless your family, to behold the beauty of the Lord. Makita mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Makita natin. So,
the beauty of the Lord. Amen? Kaya pag nasa simbahan ka, you are discouraged, you are depressed. Pag nasa simbahan ka, marinig mo ang kabutihan ng Diyos, ang blessing ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, dumarating talaga sa mga Kristiyano na nadi-discourage. Psalm 73, verse 1 and 2. Psalm 73, si Asaph man kapatid, minsan na-discourage. So, Psalm 73, verse 1 and 2. 1 to 3 yan, 1 to 3, sige. Okay, nag-overtime lang ko konti. 73. Truly, God is good to Israel. Just our clean heart. But as for me, my feet were almost gone. My steps were nigh to sleep. But I was envious and foolish when I saw the prosperity of the wicked. Aba, mga kapatid, nakaranas ito si Asaph, kapatid. Na-discouraged, nag-backslide, kapatid, na-disappointed, na-depressed sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng walang pag-asa. Kasi sabi niya sa verse 3, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Na-discouraged si Asaph nung nakita niya ang kanyang kaibigan o masinso, nakita niya ang kanyang kamag-anak na yumaman, pinagpala, kahit hindi sila nagsisimba, wala sa simbahan every Sunday, pero mas marami silang pera, masarap sila, masarap ang mga pagkain, laging nag-Facebook sa pagkain, at sabi naman tayo, sana all. Oo. Naiinggit si Asaph. Oo. Nagpa-display ng kotse. Tayo naman, si Asaph, sana all. May nagpa-display naman ng bahay. Malapit na ang matapos ang bahay. Sabi naman ni kapatid na Asaph, sana all. Yung pala ang bahay, sa kapitbahay lang. Matapos na daw ang construction ng bahay ng kanyang kapitbahay. Nainggit si Asaph. Pinagyaman, hindi nagsisimba, pero maraming pera. Kumakain sa masarap na pagkain, na mga restaurant. Maraming pera, may sasakyan, maganda ang bahay, kapatid. Nakita ito ni Asaph, na-discourage si Asaph. Parang unfair ang Diyos. Sila pinagyaman, ako nagsisimba, faithful ako sa pagbibigay. Pero mga kapatid, tubig lang ang aming mayroon naman kainin ng tubig. Ulam na lang, amen. Oo. Makita natin, maraming kwenta sa verse 6, Timothy 3 verse 6. Therefore, pride compasseth about as chain, violence covereth them as garment. Maganda ang damit, kapatid. Yung mga lahat ng kamay may naninilaw, pati ngipin naninilaw, pati yung liig naninilaw, puno ng ginto, kapatid. Nainggit si Asaph. Bakit sila pinagyaman? Sana yung niyan. Ngunit, nung natagpuan niya ang simbahan. Verse, sabi 17 ba yan? Verse 17, tingnan nyo. Na-realize niya, until I went into the sanctuary of God. Subukan ko kaya magsimba. Oo. Alam mo, minsan, yan ang na-discourage sa atin. Pa nakita natin, ang buhay sa mundong ito, hindi basihan ng material ng mga bagay sa kayamanan, kapatid. In verse 17, until I went to the sanctuary of God, and then I understood, napunta ako sa simbahan, nalaman ko na. Sa kanila, maraming pera, but one day, there is destruction. Verse 17, surely they set in them slippery places, thou canst them down into destruction. Amen. Napatanto niya, there is judgment, kapatid. Naunawaan niya, kapatid, na ang katapusan, kapatid. Kaya hindi yan talaga ang basihan ng kaligtasan, ng kayamanan, kapatid. Kaya nga sabi ni David, Psalm 84 verse 10,
Mas gustuhin niya na maghapon ako sa simbahan. For the day in thy course better than 1,000, and rather doorkeeper in the house of my God than to dwell in the dens of the wickedness. The day in the course, di bali ako maghapon sa simbahan kaysa libong mga araw na wala ako sa church, kapatid. Ang sabi ni David. Amen. Church is a selected place to behold the beauty of the Lord. Mas masaya, kapatid, natagpuan na ni Asaph na mas masaya ang na ako sa simbahan kahit wala akong pera, kapatid, basta ako masaya, kapatid, na naglilingkod sa Diyos. Amen. Masaya umaawit sa Panginoon, masaya na nagbibigay sa Panginoon, kapatid. The church is a place to see the beauty of the Lord, mga kapatid. Katulad din tayo kay Asaph, minsan nadi-discourage, disappointed, na-depressed, kapatid, sa ating buhay. You lost your hope. Go to the church, kapatid. Go to the church when you are discouraged. Go to the church when you are depressed. Go to the church when you are disappointed. Go to the church when you lost hope, kapatid. Go to church. Amen. The church is a place of hope. The church is a place of healing, kapatid. You are in spiritual sickness, physical sickness. Go to the church. And God will revive you, to heal you physically, to heal you spiritually. May sakit ka, anuman karamdaman, emotionally, you are depressed. Go to the church and you will go home. You revive, kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, may mga sakit na hindi kaya ng doktor, pero kaya ng Diyos. Matagpuan mo yan sa simbahan. Amen? Kaya mga kapatid, discouraged ka ngayon, depressed ka, you lost your hope, go to the church to see the beauty of the Lord. Makita mo, blessing ka pala, no, na ikaw ay patungo sa langit. Blessing, you are still alive today. Blessing na ikaw ginagamit ng Panginoon. Amen? Kaya my church, my family, my disciple. Disciple natin ating pamilya. Build our family in the church. Number 2, to bless our family in the church. And to see the beauty of the Lord in the church, because the church is a selected place to behold the beauty of the Lord. Makita mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya we have no reason to discourage. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for your great message this morning. Salamat may simbahan, may family, may disciple, na kung saan pwede ko i-disciple ang pamilya.